Kapag mas lalo kang naghahabol, mas lalo kang nawawalan ng halaga. May mga pagkakataon ba sa buhay mo na habang ikaw ang todo effort, ikaw ang laging nandyan, ikaw ang palaging nagpaparamdam, parang mas lalong hindi ka napapansin at nakakatawa? Dahil noong minsan kang hindi nakapag-reply, noong minsan kang tumahimik, noong minsan mong inuna ang sarili mo, bigla siyang nagtanong, "Uy, okay ka lang? Bakit ang tahimik mo?" Parang ang bilis niyang mapansin ang pagkawala mo, pero hindi niya pinapansin ang presensya mo. At doon mo na-realize ang isang mapait pero makapangyarihang katotohanan. Mas nararamdaman ng tao ang halagang wala na, kaysa halagang laging nandyan. At ayon sa Stoicism, may dahilan kung bakit mas mamimiss ka ng isang babae kapag hindi ka naghahabol. At mas lalo kang mawawala sa isip niya kapag ikaw mismo ang nauuna sa paghabol. Ang problema ng karamihan sa lalaki, instinct natin ang maghabol. Kapag gusto natin ang isang babae, gusto natin siyang mapasaya. Kapag may nagustuhan tayong atensyon, naghahanap tayo ng paraan para iyon ay manatili. Kapag natatakot tayong mawala siya, mas lalo tayong kumakapit. Kapag nararamdaman nating lumalayo siya, mas lalo tayong sumusunod. At sa utak ng karamihan, kung lagi akong nandyan, mamahalin niya ako. Kung ako ang mas may effort, makikita niya ang halaga ko. Kung hindi ako magpaparamdam, baka mawala siya. Pero may hindi alam ang karamihan sa lalaki. Ang presensyang sobra nakakasawa at ang habol na sobra nakakadurog ng dignidad. At sa dulo, hindi ikaw ang mamimiss niya. Hindi ikaw ang hahanapin niya. Hindi ikaw ang iisipin niya bago matulog. Ikaw ang magiging comfortable assurance. Ikaw ang lalaking laging available. Ikaw ang mamahalin niya kapag bored siya. Pero hindi kapag seryoso na. Ito ang masakit na parte. Habang mas lalo kang naghahabol, mas lalo siyang tumatakbo palayo. Hindi dahil ayaw niya sa'yo, kundi dahil wala ng thrill, wala ng mystery, wala ng question mark, wala ng ano kayang iniisip niya, wala ng saan kaya siya, wala ng namiss ko kaya siya. Kapag masyado kang present, nawawala ang puwang kung saan tumutubo ang longing. At sa psychology, doon pumapasok ang Zeigarnik effect. Mas nagtatagal sa isip ng tao ang hindi kumpleto, ang bitin, ang hindi mo agad binigay, kaysa iyon na laging nasa harap niya. Kaya pansinin mo, kapag ikaw ang todo chat, dry reply siya. Kapag ikaw ang unang nag-aaya, busy siya. Kapag ikaw ang nagbibigay ng effort, hindi niya napapansin. Kapag ikaw ang naglalapit, siya ang lumalayo. Pero nung kumalma ka, nung nag-focus ka sa sarili mo, bigla niyang napansin ang pagkawala mo. Hindi dahil nagbago ka, kundi dahil nagbago ang value mo sa mata niya. Ayon sa Stoicism, ang sobrang paghabol ay hindi pagmamahal. Ito ay attachment. Isa itong pagkapit sa bagay na hindi mo kontrolado. At ang taong hindi marunong kontrolin ang sarili, nagiging alipin ng emosyon. At walang babae ang naa-attract sa lalaking alipin. Ngayon, ito ang tanong. Paano ka mamimiss nang hindi ka naghahabol sa paraang stoic? Hindi ito manipulation. Hindi rin ito pakipot. Hindi ito no contact na may halong bitterness. Ito ay disiplina. Ito ay mastery. Ito ay pabalik sa sarili mo. At para mangyari iyon, kailangan mong sundin ang tatlong pangunahing prinsipyo ng Stoicism. Stoic Principle 1. Huwag kang kumapit sa hindi mo hawak. Hindi mo kontrolado ang sagot niya. Hindi mo kontrolado kung mamiss ka niya. Hindi mo kontrolado kung magustuhan ka niya. Pero hawak mo ang sarili mo. Hawak mo ang oras mo. Hawak mo ang atensyon mo. Hawak mo ang emosyon mo. Kapag mas pinili mong ilagay ang focus mo sa sarili mo, tumataas ang value mo. At kapag tumaas ang value mo, doon nagsisimula ang paghahanap niya. Stoic Principle 2. Umalis sa bagay na nagpapababa ng dignidad mo kapag ikaw ang laging unang humahabol. Kapag ikaw ang laging nag-a-adjust, kapag ikaw ang laging nagbabago para sa kanya, unti-unti kang nawawala sa sarili mo. At walang lalaking nawawala sa sarili na nakaka-turn on. Ayon sa Stoicism, ang tunay na lakas ay self-governance. Ang kakayahang hindi maging alipin ng pagnanasa o takot. At kasama dyan ang takot na mawala siya. Stoic Principle 3. Mas nararamdaman ang presensya sa pagkawala. Kapag hindi ka naghabol, hindi mo sinasabing ayaw mo sa kanya. Sinasabi mo lang na hindi umiikot ang mundo mo sa kanya. At alam mo ba kung bakit kanya mamimiss? Dahil hindi mo ninanakaw ang espasyo kung saan dapat tumubo ang paghahanap. Hindi mo binibigyan ng sagot ang hindi pa niya tinatanong. Hindi mo binibigay ang atensyon na hindi niya hinihingi. Hindi ka sumusulpot sa buhay niya na parang advertisement. Ginagawa mo lang ang dapat gawin ng isang stoic. Buhayin ang sarili mo. Ayusin ang sarili mo. Gandahan ang sarili mo. Paunlarin ang sarili mo. At hayaan mo siyang mapansin iyon.
At kapag nakita niyang busy ka sa pag-level up, doon magsisimula ang tanong, bakit parang mas masaya na siya ngayon? May iba na kaya siyang pinagkakaabalahan? Na-miss ko nga ata to ah. At ang pinakamalakas na sandata, hindi ka nagtatampo, hindi ka nagmamadali, hindi ka nagrereklamo, hindi ka nagmamakaawa, tahimik ka lang, pero solid ang presence mo. Dahil ang lalaking kayang tumayo sa sariling paa ay laging mas nakaka-attract kaysa lalaking lumuluha habang nakahawak sa laylayan ng pambabaw na atensyon. May mga babae talagang hindi mo kailangang habulin para mapansin ka. Minsan ang kailangan lang nila ay ang katahimikan mo. Hindi coldness, hindi pagmamataas, hindi laro, kundi yung uri ng katahimikang nagmumula sa lalaking alam ang halaga niya at hindi niya kailangan ng paghabol para mapatunayan iyon. Sa part na ito, malalaman mo kung bakit mas namimiss ng babae ang lalaking hindi naghahabol. Paano gumagana ang utak ng attraction? At paano mo gagamitin ang stoicism para ikaw ang hanapin, hindi ikaw ang magmakaawa sa modernong relasyon? Karamihan ng lalaki laging nasa defensive mode. Konting hindi pag-reply ng babae, bigla kang nag-overthink at nag-isip ng ganito. Bakit kaya? May mali ba ako? Konting pagbabago ng tono, lumalayo ba siya? Konting tahimik si babae, baka may iba na. At dahil sa takot na mawala, napipilitan ng lalaki na mas maging present, mas maging available, mas magpakita ng interest, kahit hindi ito nire-reciprocate. Ito ang nagiging pattern. Ikaw ang laging unang nagme-message. Ikaw ang laging nag-a-adjust. Ikaw ang nagbabago para sa kanya. Pero hindi siya nagbabago para sa'yo. Siya ang nagpapapansin kahit wala siyang effort. Sa bawat hakbang mo papalapit, isang hakbang siyang papalayo. At ikaw ang nagmumukhang walang sariling mundo. Pero ang problema ay hindi lang simpleng kulang ka sa timing. Ang problema ay hindi ka niya namimiss kasi hindi mo siya binigyan ng rason para hanapin ka. Ang dala mo hindi excitement, kundi sobra-sobrang availability na walang mystery. At ayon sa stoicism, kapag sobra kang attached sa isang tao, nagiging bulag ka sa sarili mong halaga. At ang pagiging bulag ang dahilan ng pagkasira mo. Ngayon pag-usapan natin ang mas masakit at mas totoo. Hindi ka niya mamimiss hanggat hindi mo tinatanggal ang sarili mo sa eksena. Tingnan mo ito. Kapag palagi kang online, hindi ka niya iisipin. Kapag palagi kang nagla-like, hindi ka niya hahanapin. Kapag palagi kang nagme-message, hindi ka niya mamimiss. Kapag palagi kang available, hindi ka niya i-evaluate. Bakit? Dahil sa psychology merong phenomenon na tinatawag na selective attention bias. Ibig sabihin ang isip ng tao mas pinapansin ang nagbabago, hindi ang laging pareho. Kung laging pareho ang ginagawa mo, nagiging background noise ka sa buhay niya, pero noong nagbago ka, noong tahimik ka, noong hindi ka nagparamdam, noong may ginagawa kang iba, bigla kang naging new stimulus at doon niya mararamdaman ang paghanap. Isa pang masakit pero totoong principle. People value what they risk losing. Habang iniisip niya na hindi ka aalis, hindi ka niya problema. Habang alam niyang babalik ka, hindi ka niya priority. Habang alam niyang available ka, hindi ka niya kailangang hanapin. Pero nung naramdaman niyang, sandali, parang hindi na siya gaya ng dati. Parang may binago siya. Parang may bago siyang ginagawa. Doon sisipa ang pagnanais. Ngayon ang pinakamahalaga, ano ang gagawin mo para mamiss ka niya nang hindi naghahabol? Hindi ito pa cool. Hindi ito laro. Hindi ito reverse psychology. Ito ay stoic discipline plus male value. At may tatlong yugto ito. Una, ang pagtatanggal ng presensya ng may dignidad. Hindi ibig sabihin ito na magdi-disappear ka o ghosting. Hindi rin ito pagiging rude. Selective absence ay ang pagtigil sa paghabol, pagpili ng tamang oras para hindi magpakita, pagbalik sa sarili mong mundo, pag-set ng boundaries ng hindi sinasabi. Kundi pinapakita sa actions mo. Sobrang lakas nito dahil ang tao mas nag-iisip sa mga bagay na biglang nawawala. Ang utak ng babae mas na-activate kapag may mystery, kapag hindi ka laging nandyan. Mas nagkakaroon siya ng puwang para hanapin ka. Hindi mo ito gagawin dahil gusto mong habulin ka. Ginagawa mo ito dahil ayaw mong mawala ang sarili mo habang naghahabol ka. Pangalawa, hayaan mong ang buhay mo ang magsalita. Ayon sa stoicism, ang isang lalaki na walang purpose ay laging magiging emotional, reactive at madaling mahulog sa paghabol. Pero ang lalaking may purpose, hindi mo kailangan i-declare, hindi mo kailangan ipakita, napapansin siya. Dahil kapag ang oras mo ay para sa sarili mong disiplina, para sa pangarap mo,
para sa katawan mo, para sa trabaho mo, para sa pag-level up mo. Tingnan mo kung paano bigla siyang magiging curious. Bakit parang busy siya? Bakit parang mas chill siya ngayon? Bakit parang umaangat siya kahit hindi niya ako kausap araw-araw? Ang pagiging focused mo sa sarili mo ang mismong nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon siya ng emotional investment. Hindi ka naghahabol. Hindi ka nagpapapansin, pero ikaw ang iniisip niya. Pangatlo, ang stoic calmness na hindi malamig, hindi rin OA, ito ang pinakasinisingil ng lahat. Kapag kausap mo siya, kalma ka, hindi nagmamadali, hindi nanginginig, hindi umaasa sa validation niya. Kung nag-reply siya, good. Kung hindi siya nag-reply, you continue your day. Kung may effort siya, you appreciate. Kung wala, you remain the same. Ito ang masculine calmness na pinaka-namimiss ng babae. Hindi dahil nagpapakipot ka, kundi dahil hindi ka alipin ng emosyon mo. Hindi ka robot, hindi ka cold, hindi ka pa cool. Isa ka lang lalaking may dangal, may pag-iisip at may kontrol sa sarili. At ang ganitong energy, nakakahumaling, nakakamiss, nakakabalik ng respeto. Kung umabot ka sa puntong ito, malamang ramdam mo na may mga bagay pala talagang hindi nasusukat sa effort, kundi sa presensya. May mga babae palang mas mamimiss ka. Hindi dahil naghabol ka, kundi dahil pinili mong mahalin muna ang sarili mo bago ang kahit sino. Kaya ngayon gusto kong itanong sa'yo, anong parte ng video ang pinakatumama sa'yo? Yung paghabol mo? Yung paglimot mo sa sarili mo? O yung lakas na nawala sa'yo dahil masyado kang umasa? I-comment mo sa baba. Ready na akong piliin ang sarili ko? Para malaman kung isa ka sa mga lalaking handa ng magbago.